Morning po. May 20 pesos mo kayo. Okay, tapos na ako. Kayo naman. Mga minamahal ko pong kapwa Batang Maynila, kasama na po natin ang ating minamahal na punong lungsod, Kagalangalang Francisco Isko Moreno, Cotacoso. Higit ko ang ating pangalawang punong lungsod, palapakanin po natin, Vice Mayor Chief Atienza. Muli mga kapwa ko mga Maynila, palapakan po natin, Vice Mayor Chief Atienza at Jorge Isko Moreno, Cotacoso. Pahinig naman ang isang malakas na palakpakan mga taga-distrito sa East!
po ng isang malakas na palakpakan na may kasamang hiyawan! Isang magandang araw po sa lahat ng kapwa ko Batang Maynila at maligayang pagdating po sa bawat isa na narito ngayon upang saksihan ang groundbreaking ceremony ng muling pagsasaayos ng Pamana Health Center bilang bahagi po ng mga programa ng ating lungsod. Kaya nga po ay nais ko rin pong kunin ang pagkakataon ito upang pasalamatan ang lahat ng taong laging andyan, sumusuporta at naglilingkod sa atin ng buong kababaang loob at lalo tigit ay may pagmamahal sa ating bawat Batang Maynila. Palakpakan po natin kagalang-galang Alkalde Francisco Isko Moreno Domagoso. At sa mga pagkakataon po ito, tayo po'y formal nang magsisimula sa ating pong programa. Kaya po ang bawat isa ay inaanyayahan po na magsitayo at tayo po'y magsisimula sa pamamagitan po ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas na agad susundan ng ating pong panalangin na pangungunahan po ng ating Medical Officer 4, Physician in Charge, Dr. Julius Manalan, kasunod ang pag-awit ng awit ng Maynila. Tayo po'y manalangin. Thank you, Father, Son, and Spirit. Dear Lord, thank you for bringing everyone here safely. We are gathered here today for this wonderful and beautiful purpose. We commit this ceremony in your care. Come and share this grand occasion. Preserve and protect everyone here from any harm. Let this ceremony go on smoothly without any problem. And let us fulfill our purpose for being here today. Keep bad weather away from us today. Let us sail through this ceremony without any inconveniences. Let your love lead Mayor Isko Moreno Domagoso, Vice Mayor Chi Atienza, and Dr. Grace Padilla. In Jesus' name we pray. Amen. Basta
pong magsimbo ang lahat. Muli po, parinig naman po ng isang malakas na palakpakan dyan. Ang taus-pusong pasasalamat ko sa bawat isa sa inyo pong pagbibigay at pagkakataon na makasama po namin kayo. Maraming salamat po sa lahat po ng ating po mga punong barangay kasama ang kanilang mga konseho mula po sa ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Kaya hindi po maraming salamat din po sa ating pong mga konsehal at lalong po sa ating pong mga kapwa manggagawa ng pamahalaang lungsod ng Maynila. At sa pagkakataon pong ito upang ibigay ang kaniyang pagbati, palapakan po natin ang our officer in charge ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. Thank you po sa kagalang-galang natin na Mayor Escobarito Mogoso, ang ating pong Vice Mayor Angela Chi Atienza, sa ating pong pagalang-galang na Councilor, nandito po sa atin si Councilor Lou Veloso, si Councilor Doc Mercado, Councilor Christian Joey Uy, Councilor Elmer Par, and Councilor Carlota Sarieta. Sa ating pong kasamahan sa ating PhilHealth, nandito po si Ms. Yvonne Fernandez, at ating consultant ng UH sa Manila, si Dr. Paz Corrales, ang ating pong assistant City Health Officer, si Dr. Ed Santos, District Health Officer, Dr. Restituto Aguilar, sa ating pong mga pinakamamahal na chairman. Nakita ko po, 8 po walang barangay ang nandito sa atin. Vice Chairman, Kagawad, Secretary, mga Secretary, Treasurer, sa ating pong mga kapitbahay dyan dito sa Damka, isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Good morning! So natutuwa po ako talaga dahil ako po ay nakabalik dito kasama po ang ating Mayor Isko Moreno at si Vice Chief na tuparin ang isang pangarap, pangako at magbigay ng pag-asa dito sa ating pamayanan dito sa Damka. Ini-report po sa akin ng ating District Health Officer na meron po tayong constituents dito na 40,000. Dito lang po sa barangay na to ay meron po tayong 12,000 constituents. So, napakalaki po niyan, no? Nung una po na pumasok po ako as City Health Officer, inatasan po tayo ng ating butihing mayor na puntahan ang Damka. So, saan po ba yung Damka? Dito sa malapit sa Santa Mesa, hinanap-hanap ko pa. And then, hanggang dulo po, dun sa may mga pamilihan po dyan. Tama po ba? Opo. Hinahanap ko po ang munting health center ng Pamana. So, sa pag-ikot ko po na yon, wala po akong nakitang health center. So, ang sinabi po na ating District Health Officer na ito po ay nasara during pandemic. So, 5 taon na po ang nakakaraan. And sa araw po nito, we are back. So, nakikita nyo lang po, napakadali, pero pinag-aralan po natin na si City Engineer Andres and si Mayor. Of course, ang importante yung pondo. So, sa pagkakataon at saka pag-improve po or pagpapa-approve po sa Department of Health. Yan po yung tinrabaho natin. At ngayon po, this is the day na uumpisahan na po ang pagpapagawa at paglalagay uli ng health center dito po sa inyong komunidad. So, makakaasa po kayo na ang taong ilalagay natin dito ay episyente, epektibo, at mapagmalasakit. So sa abot po ng aming makakaya, tutulungan na lang po yun kami dahil napakalawak po nyo. So inaasahan ko rin po ang pagtulong nyo sa amin. So bago po ako magtapos, meron lang po ako munting paalala or advertisement, paalala po na kadarating na Hunyo po, June 1 to June 13, tayo po ay magsasagawa ng measles, rubella, supplemental immunization activity, dala po ng ating Department of Health.
Sa nakita ko po ang kondisyon natin ngayon, wala po tayong health center. So makikisuyo po ako sa lahat ng barangay na maglalagay po ang Manila Health Department ng fixed immunization site. So pakitulungan lang po kami. So gaganapin po ito again sa June 1 to June 30 sa mga bata pong 6 na buwan hanggang 59 months. So, yung mga kapitbahay natin may alaga niyang bata, so pakipagkudahan na po. Para po iwas tigdas at ligtas tigdas. Pangalawa po na anunsyo ko ay pasensya na po kayo, pinapaganda po talaga ni Mayor Isko ang ospital ng Maynila. So, kami po ay munti munang magsasara from May emergency room lang po. Dahil magsasara lang po kami. Pansamantala, simula sa linggo po, May 24 hanggang sa linggo din, May 31. So pagpasensyahan niyo po, on board naman po ang ating lahat ng LGU Hospital. Pwede po tayong magpunta doon or kung mapunta po kayo sa amin, kami na po ang maglilipad sa inyo doon. So yun lang po, muli ako'y nagagalak at nandito kayong lahat. Magandang umaga po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po our officer in charge ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. At sa pagkakataon pong ito upang ibigay ang kanyang pagbati at pagpapakilala sa ating punong lungsod, palakpakan po natin ang ating pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Angela Lei G. Atienza. Magandang umaga sa inyo lahat. Maganda ba ang umaga ninyo? Pakiramdam ko rin, lalo na dito sa District 6. Dahil ngayong linggo, 2 na ang health centers na gin-round break ng ating mahal na alkalde. Kaya palakpakan naman natin sila. Pero bago po ang lahat, gusto ko munang bumati sa ating magaling na direktor ng Manila Health Department, si Dr. Grace Padilla. Alam niyo, sa totoo lang, sa lahat ng utos ni Yorme na ayusin ng mga ospital at health centers, siya po ang hindi natutulog dito kasama ni Yorme Isko Moreno na Magoso. At ako rin po ay bumabati kay Sir Julius Manalad, ang ating napakasipag na city engineer, si Engineer Andres. Nakasama ko yan, bata pa lang ako. Ang ating mga konsahal, pero hindi tumatanda. Charas! Sa ating mga konsehal na nandito sa ating harapan, palakpakan po natin sila dahil sila po ang tumutulong talaga sa likuran ng ating alkalde. Kasama po natin bilang presiding officer. Ang ating magagaling at makikisig at magaganda na mga chairman at poging chairman na nandito sa ating harapan. Ang mga kasama natin mula sa health board, sa lahat ng mga medical frontliners na narito ngayon, alam kong kilig na kilig dahil gaganda na ang health center nyo dito sa inyong lugar. Alam nyo, sa totoo lang, nung kami nangangampanya ni Yorme, ang laging tumatatak sa aking tenga at sa aking puso ay ang pangako niya na tulungan ang bawat distrito dito sa Maynila na magkaroon ng ebisyenteng health centers. Pero, isang health center na tumatak sa aking puso, lagi niyang sinasabi na pag-upo niya, papagandahin at papaganahin ang Pamana Health Center. At kahit pa paano, na-realize ko, lahat talaga ng mga gusto gawin ng ating alkalde, parang pamana yan para sa susunod na henerasyon. Alam nyo, bilang Vice Mayor at Presiding Officer, ang tunay na trabaho po talaga ay siguraduhin na ang kanyang plano para sa Maynila maisulong ng legislative side dito sa ating gobyerno. Kaya kasama ng ating mga konsihal, pag siya'y may inuutos, same day, pinupukpok po namin para bilis-kilos rin ang mga konsihal. But alam niyo, sa totoo lang nandito ako para ipakilala ang isang tao na alam kong kilala niyo na. Pero, isang perspektibo ang gusto kong pakita sa inyo dahil sabi nga nila, lagi akong nasa likuran ng ating alkalde. At nakilala ko siya. Nakita ko ang kanyang mga dasal araw-araw na mabigyan niya ng tunay na suportang pangmedikal ng mga Manilenyo. Dahil sabi niya, nung bata siya, hirap na hirap sila. At ayaw na niyang merong bata
magulang at pamilya na kailangan maghikahos para lamang ipaglaban ang kalusugan nila. Kaya ibibigay ko na po ang mikropono sa regalo sa atin ng Panginoon dito sa Maynila, ang ating nag-iisa, si Yorme Isko Moreno Tumagoso. Magandang umaga, mainit at naglalagkit na umaga dahil sobrang init. Diyos ko, sabi nga sa Bisaya, mapasok. Tama ba? Maraming salamat Vice Mayor si Jason at sa ating mga barangay chairman na nandito sa Santa Mesa at iba pang bahagi ng District 6. Nadadalas ako. Nakadadalawa na kayo sa akin, 1 linggo pa lang kasi yung biyata, sinarado rin yun. Kaya nga nag-uusap kami kanina ni Julio, sabi ko, alam mo yung health center, hindi sinasara. Dinadagdagan. Kasi yung populasyon, dumarami. Ano nga siya, sabi niya, sir, pagpapasesyal mo na ako, minsan nakakatikim kami ng reklamo sa Esperanza. Hindi dahil sa hindi efficiente yung ating mga doktor ay medical frontliners, kundi sa dami ng bulusok ng pasyente. Kahit naman sino magkwenta, kahit nga manood tayo ng sinihan, di ba? Gusto na natin panoorin yung sine, pag puno na. And that's why, ang inyong lingkod at 10 ng aking mga kasamahang lingkod bayan, na inyong hinalat. Andiyan dyan, si Voltaire. Tayo nga kayo, ano ba, pogi-pogi? Sino bang dalaga dito? Purong mukhang dala na lahat. Meron sa labas. Ayaw. May asin po si nanay. Si Voltaire, si Elmer Park, Christian Joey Oy, Doc Mercado, at ang kasing edad ng mga lolo't lola ko, si Lou Veloso. Ayan, yung mga yan, ito daw po yung sinasabi ni Vice Mayor. Habang wala kaming pera, kami gawa ng disenyo, improvement, planning. Kaya si Andres, hindi niya mapagkakatulog. Pero bilib ako, no? Bata pa lang si Chick, kilala niya na si Andres. So alam niya na, matanda na si Andres. Ayaw yan, magkababata raw sila. Sapagkat ayaw kong sayangin ang oras. Para pagka nagkataon, choppy na lang ang problema. Kaysa yung nauna yung pera, saka pala mag-iisip ng gagawin. Kaya ang inyong pamalang Rosa hindi natigil ng kakaplano at pagka meron na, tira na. And today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad to Him. Sabay-sabay. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Tama na, wala akong dalang pansit saka, kasi after nung charismatic nung araw, dinadayo ko yun. Kaya very close sa akin yung kanta, kasi nung araw, nung atabs ka, di ba, may charismatic. Magkakantaan na. Pagkantahan na, susunod doon, chicha na. Pero nasopas yun. Inaabangan namin nung araw. But kidding aside, I think this is the day that the Lord has made, wherein you paid the price for so many years. You were deprived of such healthcare facility. Now, we are happy to inform you of all the challenges financially or fiscally ng City of Manila. Talagang pinilit po namin na pigain ang gripo. Nandito ang ating mga partner na kahapon, kamiting ko lang. Natutuwa naman ako. Magandang-maganda ang datingan ng Maynila o pagdating sa PhilHealth. O palakpakan natin ang ating mga taga-PhilHealth. Mga taga-DOH, ang paggawa ng health center at paggawa ng ospital ay hindi po si simpleng bagay. Kaya po sinasabi ko, wala kang pera, gawin mo na yung plano. Kasi the plan itself will take months and weeks. And you have to have it approved sa national government. In this case, DOH.
which you are required to acquire PTC, Permit to Construct. Ibig sabihin, kung anumang ang disenyo na gagawin dito sa inyong health center ay nababagay sa alituntunin ng pagkakatatag o pagtatatag ng isang health center. So hindi siya minuestra lang, kinokrokis-krokis lang. It has to have an acceptable plan ayon sa mga regulasyon at espesyalista ng national government. Kaya kami laging pagtulungan sa kanila at magabayan kami. Pero sigurado ako, yung pawis nyo ngayon, sa susunod na punta ninyo rito sa December, naka-jacket na kayo. Matagal ko pong gagawin ito. Pasensya na kayo. Buti. Ang nagsasabi na dapat, nagsasama na? Kasi pag nakita nyo yung pasilidad, para na kayong ospital dito. I mean, the way I look at it, yung mga ikakarga rito, yung mga bungal, nasa kamay. Kaya, huwag na kayo mag-alala. Anong gusto nyo? Marami ako sa North Cemetery, sa South Cemetery. Magaganda po ito ron. But kidding aside, X-ray, mga pang-senior, pang-bata, pang-test board, and everything. You know, the basic, lahat ng basic na pwedeng i-deliver sa inyo, sa isang health center, ay makakamit nyo dito. On top of that, huwag kayo mag-alala, hindi nyo kailangan mag-online. Kasi naalala ko tuloy online kasi may matanda ron. Kaya, buti na lang, napalik ka. Wala na yung online. Sabi niya kanina, kagaling ako matanda. Dream mo, dati, nag-online ako ng Lunes. Kinabukasan, nawala pa yung data ko. Kami, sa part namin, sa instituto, ang head natin ng buong district, sa part namin, kami mga nasa frontline, ang kailangan namin gawin is kunin ng data. Hindi kayo para pahirapan. At ang obligasyon namin is sumigay sa PhilHealth yung data namin. Hindi sa inyo manggaling ng obligasyon. Kami ang may obligasyon. Kaya, pumanatag kayo. Metformin. Basartan. Calcium block. Ay, pipilitin ko. Katulad ng mga iba na natin ginagawa. Marami na po tayong nireclaim. Pinawi. Marami naman tayong binuhay. At marami pa tayong idadagdag na health center sa lungsod ng Manila. Yung nauna na natin na nag-i-exist, we will continue to develop one by one, each and every one of it. We will remodel it. We will modernize it. We will equip it for a better healthcare. Piyay-piyay, dahan-dahan, one at a time. But we will not stop. Just imagine, ilang buwan pa lang ako, nakakailang disgrasya na kami ng health center. Hindi pa kami titigil. Hindi yung kami titigil talaga. Kasi kahit na ang chape natin, kakakarampot, kahit na yung pera natin, kakaunti, I will make sure that we will continue to invest into MBN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Doon lang tayo iikot itong pamahalaan nito under our leadership. Yung iba, mga palamuti na lang, na betchin na lang yun. Pampasarap sa Ricardo. Malinis, maliwalas, panatag na pamumuhay sa lungsod ng Maynila. But the basic ingredients para itaas ang antas ng pamumuhay ng tao, siyang aming pupuhunanan. In fact, sino sa inyo maraming minahal? Taas ang kamay. Wala kayong minahal? Kaya palang walang may sakit sa puso sa inyo. Yung mga tao maraming minahal, malamang nagbarabara na ang mga ugat nyo sa puso. Ay, huwag kayo mag-alala. Kahapon, nag-resume na ulit. We, Manilans,
tayo lang, na lokal na pamahalaan na may cat lab sa buong Pilipinas. Ano yung cat lab? Para ba yun sa pusa? Hindi po. O sabihin mo nung ano? Catheterization? O yun na yun. O. Pero para sa madaling salita, ano po yun? Doon po, nung una ninyo akong pinagkatiwalaan, nung pinagawa natin yung ospital ng Maynila, nagtatag tayo ng isang area. Kung saan, sa lahat ng mga nababasa kong sulat, napapansin ko, maraming tinatamaan sa puso, sa cancer. Sabi ko, I think it's high time, lagyan nyo yan ng para sa puso. Tapos makipag-coordinate kayo sa heart center, makipag-coordinate kayo sa UP, PGH. Tako. Di madaling salita, by multiple tens of millions, ang halaga ng makina, ng laboratory. Nung nawala po ko, hindi ginamit. Yan ang totoo. We call a spade a spade. Naka-imbak doon. Bakit? Dahil malaki ang gastos ng pamahalang lungsod sa posibleng isang pasyente. Totoo. Yung gagastusin ng taxpayers' money para sa kanyang mamamayan, napakalaki. Ang tinanong ko naman, ba't ninyo pinangihinayangan yung gastos sa isang tao na mabuhay lang? Hindi ko mag-gets sa totoo lang. So hindi ko siya tumakbo. Nung nakabalik ako, salamat sa inyo. Landslide na naman ako sa Damka. I love you. Inactivate ko. And good thing, Director Padilla and our interventionist, cardiologist. Malapit na po ako mag-doktor, mag-exam na po ako. Sa tulong nila, nakapag-angiogram tayo ng maraming beses na. Magkano angiogram? 50, 80,000. Pag minalas-malas ka, napunta ka sa St. Luke's o sa Lourdes, dito na lang. Huwag ka na lumayo. Magtanong kayo ng angiogram dyan. Ito masama. May nakitang bara. Parado. Hindi naman pwede si malabanan doon. I-angioplasty ka. You know how much is angioplasty? Sa heart center, minimum 1 million. Minimum. Kasi usually tatlo yung binibiling goma. O hindi yung goma, bakal yun, parang goma. Stent. Stent. Mahal yun. Paano kung tatay mo? Paano kung nanay mo? Okay naman mga may edad dito. Paano ko yung anak ninyo? Nana. Hallelujah. Nana. Why? Because there is no access to it. But we, as local government unit, and I want you to be proud of it because it's your money. Galing yan sa inyo. Sininop ko lang. Ginastos ko lang sa mga bagay na tingin ko, pag peligro de ora, at least may matatakbuhan yung utaw. Biriin nyo, nakapag-conduct na tayo ng angioplasty. Nakadalawa na tayo. Buhay. Successful. Kasi it's a life-threatening, but imagine it's a public hospital. Ngayon, nag-resume tayo. Nung yung dalawang pasyenteng taga Maynila, may bill. May bill na. Pinakitaan na ng bill ng ospital ng Maynila. A, B, C, D, E. Lahat ng ginamit, pati stent. Bill, total, 975,000. Bawat isa. Tanong, sino may 975,000 dito? Patay. Tapos na ang buto-buto. Magkano binayaran ng pasyente? Sa 975,000? Zero. Hindi mo kailangan ng GLGL. Hindi mo ka na mag-gala-gala. Nakasingil ba kami sa PhilHealth? Hindi. Okay lang. Why?
Talagang gano'n, may particular rules. Pero, the point is, gumastos ba tayo ng pera ng tao? Opo. Mahal ng stent eh. Ang tanong ko ngayon sa inyo, sulit bang gastusan ko ang isang tao na humigit kumulang 1 milyon, mabuhay lang siya? That's why we are here today. We are going to build something that you deserve better. Better things from your government. Hindi yung mema. May matayo lang, may magawa lang, bagay na dapat magamit at mapakinabangan. Eh ano ngayon kung manuluma? Eh ano ngayon kung masisira? Basta nasira, ginamit ng tao, sulit na. Tama mali? Eh kaysa naman naka-display lang, masabi lang meron. O kahapon, maintenance. Maintenance, inaproba namin. Alam to ng ating mga bisita sa DOH saka sa PhilHealth. Kahapon, approval. Appropriating 13 million pesos just to maintain MRI machine. Yung MRI natin na binili, may maintenance yun. Eh tanong, sulit ba yung 13 million na pera ng tao pa yan? Eh sulit. Sabi bakit? Eh hindi ko naman malalaman paano gagamutin isang tao pag hindi na MRI. Pag hindi na CT scan. Tama mali? Mura ba ang MRI? Exactly. Kakain mo na lang. Kaya, ito maraming hindi nakakaintinding tao nito. Pero sa atin, marami na unawaan to. Ang isang ina, ang isang ama, may sakit. At siya'y may panggastos na nakikira. Alam niyo ba, mga kabataan na nakikinig dito, ikukubli ng isang magulang ang kanyang karamdaman para wag na lang gastusin yung natitira niyang pera, maipakain lang sa atin. Yan hindi alam ng mga kabataan. Itatago yun, kaya nga nagkakagulatan eh. Ang lakas-lakas pa ng tatay ko, huminga lang, inatake na. Why? Because kinukubli nila yun dahil ayaw na nila maging pabigat. Dala ng walang access to better healthcare facility and equipment. Kaya po sa inyong mga naparito, kay Chairman Lines, 10 ng iyong mga kagawad, sa inyong mga barangay chairman, mga tanod, lahat kayo naparito. Hindi ko makakalimutan itong barangay ninyo, itong komunidad ito. Lalong-lalo na yung minamahal ko, sumalangit-awang kaluluwa na naging mabuti na si dating Chairman Inahe, na mahal kayo. Hindi ko yung malilimutan, yung matanda na yun. Hindi kami magkaibigan noon nung umpisa. Pero nakasama ko yun sa dilubyo. Nakasama ko yun sa aberya. At doon ko nakita, kahit na may edad na siya, yung pagmamalasakit sa inyo nung dating chairman na si Inahe. Ganun na lamang. Kaya sabi ko, bagay din na maramdaman ninyo galing sa pamahalang lungsod yung anong pagmamahal ni dating chairman Inahe para sa bawat isa sa inyo. Kaya po, sa mga nanay naman, huwag kayo matatapot tuloy ang daycare center nyo. Hindi yan magagalaw. Saka, maliligo ulit kayo ng gatas. May your milk ulit. Naitabi ko na yung pera. At yung your milk, hindi na lang pang daycare. From 21,000 na na-reach natin, we're going to reach 60,000 because we're going to elevate the reach. Daycare, tuloy. Kindergarten sa big school and grade 1. Yes. We will continue to give proper nutrition sa inyong mga minamahal na apo habang nasa loob ng pasilidad namin. Lahat naman tayo halos dito nakatikim ng cream. Shout out sa mga tumira ng Nutriman. Di ba titigas na buto natin? Di ba tinatakal mo yung cream sa papel? Saan mo ka? Nayaan ko yung... Pero kita mo, ang titibay natin. Ganun din ang gusto ko mangyari sa mga apo ninyo at mga anak ninyo. Now, again, this is for you. This will take up to December. But what I believe, when we commit, we will deliver.
Sa Pasko, dito tayo magki-Christmas party. Bukas na ang Pamana Health Center. At saka, meron lang akong personal na gustong pasalamatan. Sino nga yung doktora dito dati ng matanda? Franco! Doktora Franco! Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Ha? Kasi nakamiting ko yun dati. Sabi niya, Yorme, sana pag nakabalik ka, pwede ba ibalik mo yung Pamana Health Center? Sabi niya sa akin, I have to give it to ako. Gano'n naman ako lagi. I always give credit where it's due. Ay gusto ko lang i-shout out si Doktora Franco. Kaya mga nanay ko, mga tatay ko, mag-ingat kayo. Mainit. Inom kayo maraming tubig. O, maglulubi-lubi na tayo ulit. Tapos Enero, Pebrero, Marso. O, di ba? Ay, kamakbo na. Abril, Mayo, Hunyo. Abangan nyo lang. Steady lang kayo sa Gedli, kaya sa Maynila, pahabaan ng buhay. Kasi kayo gusto ko talaga yung mga lolo't lola natin sa tinagal-tagal ng panahon nilang namumuhay sa Maynila. Ngayon lang nilang maramdaman na may gobyerno sila ang prioridad at pinagmamalasan. Ngayon man lang, sa hinaba-haba ng biniyahe ninyo, gusto ko, pagdating ng araw, pagpapantay na ang mga paa ninyo, mararamdaman ninyo, masaya kayong pipigit, kasi alam nyo, iiwan ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na may gobyernong pagmamalasakitan sila. Mahirap, hindi simple, pero hindi imposible. Manatag kayo. Pipilitin kong magbuti. Pipilitin kong maging episyente. Hindi ito perfectong gobyerno. Pati ako, si Jesus lang ang perfect. Pero, tiyak, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya mga nanay, mga tatay, mag-ingat kayo. I love you. Tuloy na tayo. Ha? Really, pag nakita nyo ito pagkatapos, masyasya kayo. Kala nyo may hospital kayo rito. I don't want to exaggerate things, but we'll just deliver. So for the meantime, I'm happy to all barangay officials here, lalo na yung adjacent, pare, sa inyo. At least, pa na lang kayo rito. Maraming makikita. About 40,000 chief. Community alone. About 40,000 individuals. So mag-ingat kayo at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! First, thank you. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin, Yorme Isko Moreno, Domagoso. At ngayon naman po, ay ating pong sasaksihan ang ating pong groundbreaking ceremony. Pero bago po yan, yan ang padagda sa plano para po tuloy-tuloy na ang ating renovation ng Pamana Health Center. Wala na atrasan dito.